Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Kahit buhay ay kaya ng isakripisyo para lamang sa iba't ibang motibo sa paggawa ng krimen. Ibig sabihin, hindi lang pala pera ang dahilan kung bakit gumagawa ng krimen ng ibang tao. May iba pang dahilan kung bakit nila yun ginagawa. Nakakagulat pero totoong nangyayari sa ating lipunan. At sa video ngang ito ay tutuklasin natin ang 10 mga kakaibang motibo ng ilang mga tao sa paggawa ng krimen. Kaya naman simulan na natin. Number 1, the just board robbery. Ang just board robbery ay isang uri ng krimen kung saan ang dahilan ng mga gumawa nito ay dahil sila ay nababagot. Hindi ito tulad ng mga karaniwang pagnanakaw na ginagawa para sa pera o mga bagay. Sa halip, ang mga taong ito ay naghahanap ng thrill o kasiyahan dahil wala silang ibang magawa. Isang halimbawa nito ay isang grupo ng kabataan na nahuli sa pagnanakaw sa ilang tindahan. Nang tanungin ng mga pulis kung bakit nila ito ginawa, ang kanilang sagot ay simple, nababagot lang kami. Bagamat parang mababaw ang dahilan, ay ipinapakita nito ang mas malalim na problema at ito ay ang kawalan ng layunin o direksyon sa kanilang buhay. Dahil sa inip ay ginagawa nila ang krimen bilang paraan para makaranas ng excitement o para lang may gawin. Sabi ng mga eksperto, ang ganitong krimen ay maaring mangyari sa mga taong walang malinaw na layunin sa kanilang araw-araw na buhay. Kung walang pagkakaabalahan o hindi sila nasisiyahan sa kanilang ginagawa, ang iba ay naghahanap ng mas matinding gawain para maibsan ang kanilang inip. Sa ilang pagkakataon, ito'y nagiging dahilan para gumawa sila ng masama, katulad ng pagnanakaw. Bukod pa rito, ang technology ngayon tulad ng social media at video games ay maaaring mag-ambag sa ganitong problema. Maraming kabataan ang halos buong araw ay nasa harap ng kanilang gadgets. Kadalasan ay hindi na sila nakikipag-ugnayan sa totoong buhay o hindi sila pisikal na aktibo. Dahil dito ay maaaring makaramdam sila ng inip o kawalan ng kasiyahan. Kung kaya't gumagawa sila ng iligal na bagay para lamang makaramdam ng saya o excitement. Kaya ang tanong ngayon ay paano natin mapipigilan ng ganitong krimen? Mahalagang bigyan ng pansin ang mga kabataan at tiyakin na sila ay may sapat na gawain na makakatulong sa kanilang emotional at mental health. Ang mga programang tulad ng sports, community activities at mental health support ay makakatulong upang maiwasan ang pagkabagot at matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng tamang direksyon. Sa kabuuan, ang just board robbery ay hindi simpleng krimen lamang. Ipinapakita nito na may mas malalim na problema sa mga taong gumagawa nito. At kung hindi ito maagapan ay maaaring mas dumami pa ang ganitong uri ng krimen, lalo na sa mga kabataang naghahanap ng kasiyahan o thrill sa kanilang araw-araw na buhay. Number 2, to impress a date. Ang paggawa ng krimen para magpa-impress sa isang date ay isang kakaibang kilos, pero nangyayari ito sa ilang pagkakataon. Karaniwang ginagawa ito ng isang tao para makuha ang atensyon o paghanga ng kanyang kadate. Iba't ibang dahilan ang maaaring mag-udyok sa ganitong aksyon, gaya ng mababang tiwala sa sarili o maling paniniwala na ang pagiging mapanganib ay makakapagpa-impress sa iba. Isa sa mga pangunahing dahilan ng ganitong pag-uugali ay ang pagnanais na magpakitang gilas o magmukhang makapangyarihan. Ang mga taong may mababang kumpiyansa sa sarili o may sobrang taas ng pagtingin sa kanilang sarili o narcissistic ay maaring mag-isip na ang paggawa ng masama ay magbibigay sa kanila ng respeto o paghanga. Madalas, ang ganitong pag-iisip ay nag-uugat sa mga karanasan sa buhay, tulad ng paglaki sa isang kapaligiran na walang matibay na pundasyon sa tamang asal o morality. Dagdag pa rito, malaki rin ang epekto ng media tulad ng mga pelikula o palabas na nagpapakita ng mga kriminal na tila kaakit-akit o malakas. Dahil dito ay may mga tao na nagkakaroon ng maling paniniwala na ang paggawa ng krimen ay normal o kaakit-akit, lalo na kung ang dahilan ay para sa pag-ibig o para mapahanga ang isang tao. Ito ang tinatawag na romanticization ng krimen, kung saan ang masama ay nagiging mukhang tama o katanggap-tanggap sa mata ng iba. Subalit kahit mukhang maliit na bagay, ang paggawa ng krimen para magpa-impress ay may malalim na epekto. Maaari itong magresulta sa pagkasira ng relasyon, lalo na kung malalaman ng partner ang tunay na motibo. Bukod dito, ang taong gumawa ng krimen ay maaaring humarap sa mga legal na problema.
tulad ng pagkakulong o multa. At sa huli ay maaring makaramdam ng pagsisisi o pagkabigo ang gumawa ng krimen dahil sa mga masamang resulta ng kanilang aksyon. Gayun din, ang mga taong gumagawa ng ganitong uri ng aksyon ay kadalasang padalos-dalos at hindi lubos na iniisip ang mga posibleng epekto ng kanilang desisyon. Minsan ay ginagawa nila ito dahil sa pressure mula sa mga kaibigan o takot na hindi sila magustuhan ng kanilang kadate kung hindi sila gagawa ng kakaiba. Ipinapakita nito na ang mga taong gumagawa ng ganitong aksyon ay may kakulangan sa emotional stability at hindi ganap na nag-iisip ng mga epekto ng kanilang mga desisyon. Number 3. Getting arrested for free jail food. May mga tao na nagpapahuli sa pulis para lang makakain ng libre sa kulungan. Kahit parang kakaiba o nakakatawa ito sa unang tingin, ay may mga seryosong dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Hindi ito dahil gusto nilang makagawa ng masama, kundi dahil sa matinding pangangailangan. Sa likod ng ganitong aksyon ay naroon ang problema ng kahirapan, kawalan ng tirahan at kakulangan ng tulong mula sa lipunan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kahirapan. Maraming tao ang walang sapat na pera para bumili ng pagkain o magbayad ng tirahan. May ilan na wala ng bahay at natutulog sa kalye. Para sa kanila, ang kulungan ay isang lugar kung saan tiyak na may pagkain at may matutuluyan. Dahil dito ay may mga tao na sadyang gumagawa ng maliliit na krimen para lang makulong at masigurado ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain. Bukod sa kahirapan ay may mga tao rin na may problema sa kanilang isipan. Ang iba ay may mga sakit tulad ng depression o schizophrenia na hindi agad natutulungan. Kapag hindi sila nakakakuha ng tamang lunas ay nawawala ang kakayahan nilang magdesisyon ng tama. Sa ganitong kalagayan, ang kulungan ay nagiging lugar kung saan hindi nila kailangang mag-alala sa mga bagay tulad ng pagkain o tirahan. Kaya ang ibang tao na may ganitong kalagayan ay mas pinipiling magpahuli para makahanap ng kahit kaunting kapanatagan. Maliban dito, may mga tao rin na nagpapahuli dahil pakiramdam nila ay wala na silang pag-asa. Ang mga nawalan ng trabaho, tahanan o mahal sa buhay ay maaring mawalan ng direksyon sa kanilang pamumuhay. Sa ganitong sitwasyon ay mas mabuti pang makulong para hindi na nila kailangang mag-isip kung saan kukunin ang kanilang pagkain o kung saan matutulog. Para sa kanila, ang pagpapahuli ay isang paraan upang kahit paano ay maibsan ang kanilang hirap at bigat ng problema. Bagamat mukhang kakaiba at minsan ay nakakatawa ang ganitong sitwasyon, ay hindi ito dapat pagtawanan. Ang pagpapahuli para lang makakain ng libre ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating lipunan. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng sapat na tulong mula sa gobyerno o mga programa para sa mga nangangailangan. Number 4. For social media fame. Ang paggawa ng krimen para sa kasikatan sa social media ay isang kakaibang motibo na ngayon lang lumalabas. Dati ang mga tao ay gumagawa ng krimen para sa pera, galit o paghihiganti. Pero sa panahon ngayon ay may mga taong gumagawa ng masama para lang makilala at maging sikat sa mga platform tulad ng Facebook, Instagram, Twitter at TikTok. Ang dami ng likes, shares at follows sa social media ay tila naging bagong batayan ng kasikatan. Lalo na sa mga kabataan, ang hangarin na maging viral o sikat ay nagtutulak sa ilan na gumawa ng mali. Kabilang dito ang pagnanakaw, pananakit o paggawa ng iba pang krimen na pagkatapos ay ipinapakita nila online para makuha ang atensyon ng mga tao. Para sa kanila, ang mahalaga ay makilala kahit na ito ay sa maling paraan. Samantala, sinasabi ng mga eksperto na ito ay maaring dulot ng modern culture ng social media kung saan ang kasikatan ay madalas na nakukuha ng mabilis. Sa kagustuhang makasabay sa uso o mag-trending ay may mga taong nakakalimutan ng tama at mali. Ginagawa nilang palabas ang mga masasamang gawain para lang maging tanyag. Dahil dito ay nawawala ang takot sa batas at ang tinatawag na morality at ang paghahangad ng instant na pagsikat ang nagiging mas mahalaga. Sa social media ay nagiging madali rin para sa mga tao na magpanggap bilang ibang tao o gumawa ng image na malayo sa kanilang tunay na pagkatao. Sa ganitong paraan, kahit ang mga krimen na dati ginagawa ng palihim ay ipinapakita na ngayon para lamang makuha ang respeto o atensyon ng iba. Para sa ilan, ang ganitong uri ng pagsikat ay tila mas importante kaysa sa kanilang sariling reputasyon o seguridad. Gayun din, isa ring dahilan ng ganitong pag-uugali ay maaring may mga taong may mababang tiwala sa sarili o hindi nakakaramdam ng halaga sa kanilang buhay. Dahil dito ay ginagamit nila ang social media upang makuha ang atensyon at pagkilala na hindi nila natatanggap sa totoong buhay. Para sa kanila,
Ang pagiging sikat sa internet ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagtanggap mula sa iba. Subalit kahit ano pa man ang kanilang dahilan, ang paggawa ng krimen ay may seryosong kapalit. Ang mga taong nag-upload ng kanilang mga krimen sa social media ay madalas na mabilis mahuli ng mga awtoridad. Number 5, to win a bet. Ang paggawa ng krimen para manalo sa isang sugal ay isa sa mga pinakakakaibang dahilan ng masamang gawain. May mga taong napapasok sa ganitong sitwasyon dahil gusto nilang patunayan ang kanilang lakas o tapang sa harap ng kanilang mga kaibigan o kakilala. Sa kanilang pananaw, mas mahalaga ang manalo sa isang sugal kaysa isaalang-alang ang tama o mali. Dahil dito ay madalas na hindi nila agad naiisip ang mga posibleng kaparusahan o masamang resulta ng kanilang mga aksyon. Nakatuon lamang sila sa simpleng layunin na manalo at patunayan ang kanilang sarili. Pero bakit nga ba ginagawa ang krimen para sa bet? Isang dahilan kung bakit ginagawa ng ibang tao ang krimen ay dahil sa pressure mula sa kanilang mga kaibigan o kasamahan. Gusto nilang ipakita na sila ay malakas, matapang at hindi natatakot. Dahil dito ay pumapayag silang gumawa ng mga ilegal na bagay upang patunayan ito. Sa mga ganitong pagkakataon ay hindi nila agad iniisip ang mga panganib o kaparusahan na kasama ng kanilang mga aksyon. Nakatuon lamang sila sa posibilidad na manalo at makuha ang atensyon o paghanga ng ibang tao. Halimbawa, may mga tao na nagagawa pang magnakaw o makisali sa mas malalang krimen para lang manalo sa isang simpleng bet. Ang ganitong motibo, kahit tila walang saysay, ay kadalasang nauugat sa kanilang kagustuhang patunayan ang sarili sa harap ng iba. Ang mga taong gumagawa ng krimen para manalo sa isang bet ay kadalasang hindi iniisip ang epekto ng kanilang mga aksyon sa ibang tao o sa lipunan. Maaaring may kakulangan sila sa kanilang kakayahang makiramdam o unawain ng tama at mali. Dahil dito ay hindi nila agad nakikita ang masamang dulot ng kanilang mga gawain. Ang kanilang focus ay nasa simpleng hangaring manalo, kaya nawawala ang kanilang kakayahang timbangin ng kanilang mga aksyon. Isang halimbawa nito ay ang paggawa ng seryosong krimen ng isang tao hindi dahil kailangan niya ng pera o ibang bagay, kundi dahil lamang gusto niyang ipakita na kaya niya itong gawin para sa isang bet. Sa mga ganitong pagkakataon ay hindi na nila iniisip ang tama o mali. Ang mahalaga sa kanila ay makuha ang panalo at maipakita ang kanilang kakayahan. Number 6. To get deported. Ang paggawa ng krimen para ma-deport ay isang kakaibang dahilan. Pero nangyayari ito sa ilang mga migrants na naninirahan sa ibang bansa. Lalo na sa mga lugar na may mahigpit na patakaran sa immigration tulad ng United States. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng ilang tao na gawin ito. Isa na rito ang pagkabigo nilang makakita ng magandang buhay sa ibang bansa. Samantala maraming migrants ang umaalis sa kanilang bansa sa pag-asang makahanap ng mas maayos na trabaho at mas magandang buhay. Ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay. Ang iba ay nahihirapang maghanap ng trabaho o natatanggap lang sa mga trabahong mababa ang sahod. Sinasabayan pa ito ng mga problema tulad ng diskriminasyon at hirap sa pakikibagay sa kultura ng kanilang bagong tirahan. Para sa ilang migrants ay mas mahirap pa ang buhay sa ibang bansa kaysa sa kanilang iniwang bansa. Dahil dito ay nakikita nilang mas mainam na ma-deport na lamang at makabalik sa kanilang sariling bansa kaysa magpatuloy sa buhay na punong-puno ng paghihirap. Ngunit mayroon din namang mga migrants na labis ang pagka-homesick. Ibig sabihin ay sobrang miss nila ang kanilang bansa at pamilya ngunit hindi nila kayang bumalik. Marahil ay dahil ito sa kawalan ng legal documents o dahil sila ay illegal na naninirahan sa kasalukuyang bansa. Kaya ang paggawa ng krimen ay nagiging isang paraan upang mapansin sila ng mga autoridad at pabalikin sa kanilang bansa sa pamamagitan ng deportasyon. Bagamat desperado at hindi tamang solusyon ito para sa kanila, ay ito ang pinakamadaling paraan para makabalik sa kanilang tahanan. Dagdag pa rito, ang ganitong uri ng krimen ay hindi madalas nangyayari pero makikita ito sa mga bansang may mahigpit na patakaran sa immigration. Sa United States, halimbawa, ay may mga undocumented immigrants na sinasadyang gumawa ng maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw o minsan ay mas malalaking kasalanan para mapansin ng mga pulis at ma-deport. Kadalasan ng mga taong ito ay nagtatrabaho sa mga kumpanya na may mababang sahod at wala rin silang benefits tulad ng healthcare. Sa ganitong sitwasyon, ang pagbalik sa kanilang bansa, kahit pa ito ay sa pamamagitan ng deportation, ay tila mas magandang opsyon kaysa patuloy na maghirap sa ibang bansa. Number 7. Obsession with movie plots. Ang sobrang pagkagusto sa mga kwento ng pelikula bilang dahilan ng krimen ay isang kakaibang pangyayari sa mundo ng krimen.
Para sa karamihan, ang mga pelikula ay libangan lamang. Ngunit may mga tao na naaapektuhan ng labis na minsan ay humahantong sa paggawa nila ng mga krimen batay sa napanood nilang mga eksena o ideya. Samantala, may mga kaso kung saan ginaya ng mga kriminal ang mga eksena mula sa pelikula at ginamit ito bilang gabay sa kanilang mga aksyon. Ang mga pelikulang may tema ng pagpatay o paghihiganti ang kadalasang nagiging inspirasyon. Halimbawa, may mga taong iniisip na sila ang bida sa pelikula at ginagamit ito upang bigyang katwiran ng kanilang masamang gawain. Kaugnay nito, ang copycat crimes ay isang kilalang halimbawa ng ganitong sitwasyon. Sa mga krimeng ito ay ginagaya ng mga tao ang mga eksena mula sa pelikula. Ang isang kilalang pelikula na madalas na iniuugnay dito ay ang Natural Born Killers na ipinalabas noong 1999. Maraming krimen ang naiulat kung saan ginaya ng mga kriminal ang marahas na eksena mula sa pelikula at ito ay nagresulta sa mga seryosong aksyon tulad ng pagpatay. Bukod sa paggaya ng eksena, ay may mga tao ring labis na nahuhumaling sa isang pelikula o karakter. Iniisip nila na bahagi sila ng kwento ng pelikula at ito ay nagiging dahilan ng kakaibang pag-uugali tulad ng stalking o sobrang pag-iisip na may kinalaman sila sa buhay ng mga karakter. Sa ganitong sitwasyon, ang kanilang ilusyon ang nagtutulak sa kanila upang gumawa ng aksyon laban sa ibang tao. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klase ng ugali ay may kinalaman sa mga problema sa mental health. Ang mga taong may delusion o may mga kondisyong gaya ng schizophrenia ay madalas na hindi natutukoy ang kaibahan ng imagination sa reality. Kapag nanood sila ng pelikulang may matinding tema tulad ng galit o paghihiganti, ay maaaring maging trigger ito ng kanilang masamang aksyon. Dahil dito ay patuloy na pinag-aaralan ng mga criminologists at psychologists ang ganitong mga kaso upang mas maunawaan ang epekto ng mga pelikula sa ugali ng tao. Number 8. Revenge for a prank gone wrong. Ang revenge for a prank gone wrong bilang motibo sa krimen ay nagmumula sa konsepto ng paghihiganti. Madalas itong nagsisimula sa isang prank o biro na sinadyang gawin para sa katuwaan ngunit nagiging mali ang resulta. Sa simula, ang intensyon ng prank ay magdulot ng tawanan. Ngunit minsan ito ay humahantong sa pagkasugat, pagkahiya o iba pang masamang epekto sa biktima. Kapag naramdaman ng biktima na siya ay nasaktan, ay maaaring magtanim ito ng galit at magdesisyon na gumanti. Bagamat ang mga prank ay kadalasang bahagi ng pakikipagkaibigan o pagsasama, minsan ay nagiging sanhi ito ng seryosong pinsala. Kapag ang biro ay lumampas sa limit ng pagiging katuwaan at nagdulot ng kahihiyan o sakit sa damdamin, ay nagkakaroon ng matinding galit ang biktima. Sa ganitong sitwasyon ay maaring maramdaman ng biktima na hindi sapat ang paghingi ng tawad o ang aksyon na ginawa para itama ang pagkakamali. Kapag ganito ang nangyari, ay maaring magdesisyon ang biktima na maghiganti sa sarili niyang paraan na nagiging sanhi ng krimen o karahasan. Samantala, may mga pagkakataon na ang prank ay nagdudulot ng pisikal na pinsala tulad ng aksidente o malubhang pagkakasakit. At kapag ang prank ay nagresulta sa seryosong pinsala, ang galit ng biktima ay maaaring mas tumindi. Bukod sa pisikal na pinsala, ang paghihiganti ay maaari ding magmula sa pakiramdam ng pang-aapi. Ang prank ay maaari ring makita bilang isang paraan para ipakita ang kapangyarihan ng isang tao sa iba. Kapag ang biktima ay nakaramdam na siya ay kinontrol o inapi, ang paghihiganti ay nagiging isang paraan para maibalik niya ang kanyang dignidad o kapangyarihan. May mga sitwasyon din kung saan ang prank ay nauuwi sa mas seryosong problema tulad ng pagkamatay o malubhang aksidente. Kapag ang biro ay nagdulot ng ganitong klase ng trahedya, ang galit at paghihiganti ay madalas na mas tumitindi, lalo na kung nararamdaman ng pamilya o kaibigan ng biktima na hindi sapat ang hustisya mula sa batas. Number 9. Getting stuck while attempting to scare a neighbor. Ang getting stuck while attempting to scare a neighbor ay isang kakaibang uri ng krimen na nangyayari kapag sinusubukan ng isang tao na takutin ng kanyang kapitbahay ngunit nauuwi sa hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pagkakaipit o pagkakahuli. Bagamat tila katawa-tawa ang ganitong pangyayari, ay may mga seryosong bagay na kailangang isaalang-alang tulad ng intensyon at ang epekto nito sa mga biktima. Kadalasan ang mga taong gumagawa ng ganitong krimen ay may galit o tampo sa kanilang kapitbahay. Maaaring gusto lamang nilang magdulot ng gulo o takot sa iba. Ang intensyon na manakot ay madalas nanggagaling sa hangarin na kontrolin o takutin ng iba.
Ngunit dahil sa kapabayaan o kakulangan ng plano, ang mismong nanakot ay nauuwi sa kapahamakan tulad ng pagkakaipit o pagkakahuli habang ginagawa ang kanilang plano. Kaugnay nito, ang ganitong uri ng krimen ay hindi lamang basta biro o simpleng kalokohan. May mga pagkakataon na nagsisimula ito sa pananakot, ngunit maaari itong humantong sa mas seryosong mga gawain tulad ng pagnanakaw o paninira ng ari-arian. Ang problema ay madalas hindi napaplano ng maayos ang ganitong mga gawain, kung kaya't nauuwi ito sa kapalpakan. Halimbawa, ang isang taong pumapasok sa garden ng iba para takutin ng kapitbahay ay maaring maipit sa gate o mahuli ng mismong may-ari ng bahay. Sa usaping legal, ang ganitong mga pangyayari ay maaring ituring na trespassing o illegal na pagpasok sa ari-arian ng iba. At kahit hindi ito seryosong krimen katulad ng karahasan, ay may katumbas pa rin itong parusa ayon sa batas. Kung may nasira o may naperwisyo dahil sa tangkang pananakot, ay maaaring mas mabigat ang kaso at mas mahaba ang magiging proseso sa korte. Sa katunayan, kahit tila nakakatawa sa iba ang ganitong pangyayari, ay mahalagang tandaan na may epekto ito sa mga biktima. Ang mga taong tinatakot ay maaaring makaramdam ng matinding takot at pagkabahala kahit pa hindi seryoso ang intensyon ng mananakot. Number 10. Stealing to prove it's easy. Ang pagnanakaw para lang patunayan na madali ito ay isang kakaibang dahilan para gumawa ng krimen. Karaniwan ay iniisip natin na ang mga tao ay nagnanakaw dahil sa pangangailangan tulad ng pera o mahahalagang gamit. Ngunit may mga tao na gumagawa nito hindi dahil kailangan nila ang mga bagay, kundi upang ipakita na kaya nilang gawin ang krimen nang walang kahirap-hirap. Ang kanilang layunin ay hindi para makinabang sa nakaw, kundi para ipakita na kaya nilang gawin ang isang bagay na labag sa batas. Samantala, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ng ibang tao ang ganitong krimen ay ang thrill o kasiyahan na nararamdaman nila sa paggawa ng delikadong bagay. Para sa kanila, ang pagnanakaw ay parang isang hamon o pagsubok. Gusto nilang makita kung gaano sila kagaling sa pagpaplano at pagtakas. Ang idea na nakakalusot sila sa batas ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang kasiyahan na parang isang reward sa kanilang sarili. Gayun din naman, ang ganitong motibo ay madalas ding nauugnay sa pagpapakita ng lakas o kapangyarihan. May mga taong nagnanakaw hindi para sa material na bagay, kundi para lang ipakita na mas matalino sila o mas magaling kaysa sa ibang tao, lalo na sa mga nagpapatupad ng batas. Ang kanilang pananaw ay mas mataas sila kaysa sa iba at kaya nilang lampasan ang mga patakaran ng lipunan. Para sa kanila, ang hindi mahuli ay isa ring uri ng tagumpay. Sa larangan ng psychology ay may mga paliwanag kung bakit may mga taong ganito ang motibo sa paggawa ng krimen. Ang ilan ay maaring may tinatawag na narcissistic tendencies. Ibig sabihin ay sobra silang bilib sa kanilang sarili. Gusto nilang mapansin ng ibang tao at makakuha ng pagkilala. Para sa kanila, ang paggawa ng krimen at pag-iwas sa kaparusahan ay isang paraan para ipakita ang kanilang kagalingan at makuha ang atensyon ng iba.